Jessa's POV. Pansin ko lang na kanina ko pa hindi nakikita si Alexis simula nang dumating kami sa farm. Narinig ko sa usapan ni na Doña Monica at Moira na umalis ang mag-aama para silipin ang farm. Maya-maya pa ay dumating na ang tatlo. Agad na sinalubong ni Doña Monica ang asawa. Dere-derecho naman si Douglas papalapit kay Moira at masuyot ang hinalikan sa labi na parang ang tagal nilang hindi nakita. Akala mo naman ay palaging bagong kasal ang dalawang ito. Habang pinapanood ko sila, ay naisip kong sarap siguro na may asawa kang kasundo mo't mahal na mahal ka. Yung sasalubungin mong pagdating niya at miss na miss nyo na ang isa't isa. Nakaramdam tuloy ako ng inggit sa dalawang pares na nasa harapan ko. Napalingon ako sa may pintuan at nakita ko si Alexis na nakatingin sa akin. Kitang-kita niya na pinapanood ko ang mga nasa harapan ko. Nakataas ang sulok ng mga labi nito at nakangiti ang mga mata. Siguro'y nababasa niyang aking iniisip kaya pinagtatawanan niya ako. Nahiya tuloy ako kaya umiwas ako ng tingin. Tamang-tamang dating ninyo, dinner is ready. Ani Doña Monica, umalis lang saglit ang mga lalaki para maglinis ng katawan. Kami naman ni na Moira at nagtungo na sa kusina. Gabi na kaya tulog ng mga anak niya. Magkakasunod na pumasok sa kusinang mag-aama. Ang swerte talaga ng mga anak ni Moira, ang ganda ng lahi ng tatay nila. Kahit na may edad na si Don Arturo ay matikas pa rin ito. Kahawig nga nito si Douglas na isa pa ring ubod ng gwapo. Ilang beses ko na rin narinig sa usapan ng mga nurses kung paano nila hangaan ang CEO ng asawa ni Moira. Kaso lang ay ubod daw ito na suplado kapareho ni Don Arturo. Ibang-iba sila kay Alexis na nakamana naman kay Doña Monica. Na malakas ang karisma. Mabilis siyang magustuhan ng mga tao sa paligid hindi lang dahil sa pisikal na anyo, kundi maging sa kanilang pag-uugali. Gentleman, mabait, maalalahanin at marunong makisama kahit na kanino. Walking green flag kumbaga. Nagsiupo ng mga mag-aama. Si Don Arturo at Douglas ay nakaupo sa tabi ng kanilang mga asawa. Samantalang si Alexis ay dere-derechong naupo sa aking tabi. Ayaw ko mang aminin, pero lihim akong kinilig. Feeling ko tuloy ay parte na rin ako ng pamilya Salvador at si Alexis ang partner ko. Hi, eto na naman ako. Nagsisimula na namang mangarap ng gising. Jessa, iha, bukas ipapakilala kita doon sa sinasabi ko sa'yo. Bibisita ako sa asyenda ng amiga ko. Ipapakilala na kita sa anak nilang si Alessandro. Kaya maghanda ka bukas at isasama kita. Ani Doña Monica. Po? Moira, sasama ka ba? Baling ko kagad sa kaibigan ko. Hindi, ayoko makabala sa inyo. Malay mo magustuhan mo yung ipapakilala ni Mommy. Di diretsong date na kayo. Isasakay ka niya sa kabayo habang nasa unahan ka. Tapos nakakulong ka sa mga braso niya. Ay! Kinikilig na sabi ni Moira. Hindi nakawala sa paningin ko lantaran nitong pagsulyap kay Alexis na sinasadya lang talagang magpasaring. Matiim naman siyang tiningnan ni Alexis. Naalis lang ang tingin nito kay Moira nang kunin ni Douglas ang atensyon nila. Alexis, hindi ba magaling kang mga bayo? Naalala ko ng kabataan natin. Hindi manalo-nalo si Alessandro sa'yo kapag nagkakarera kayo. Singit ni Douglas. Sinimangutan siya ni Moira. Dati pa yun, siguradong hasang-hasa na ngayon si Mr. Hasyendero. Ani Moira. Dapat lang para hindi na siya ulit mahulog sa kabayo niya. Kagaya nung nangyari sa kanya last year. Mabuti na lang at nagkataong nandun si Alexis para gamutin siya kaya naagapan. Saad ni Douglas na obvious namang pinopromote ang kapatid. Ngiting panalo naman ang namutawi sa mga mata ni Alexis dahil sa sinabi ng kapatid. Madalim ang tingin na ipinukol ni Moira sa asawa at kitang-kita ko ang paglunok ni Douglas na makitang mga mata ng best friend ko. Mukhang napansin naman ni Doña Monica ang tensyong nagaganap sa mag-asawa kaya nagsalita ito upang ilikong usapan. After lunch ay isasama kita Jessa kaya mag-ready ka before noon. Okay, sige po. Nakakahiya naman kasing tumanggi. Narinig ko na lang ang kalampag ng kumpyerto sa lamesa kasunod ng pag-usod ng upuan ni Alexis kinapatingin kaming lahat sa kanya nang tumayo ito. Saan ka pupunta? Tanong ni Doña Monica sa kanya. Busog na ako, ani Alexis. Hindi ka pa tapos kumain. Anang ina nito. Nawalan na ako ng gana. Si Alexis at nilayasan kami. Alexis,
Napapitlag ako nang magsalita si Don Arturo. Ano ba yan? Katakot naman siya magsalita. Isang salita lang yung sinabi niya pero para kang sinisentensyahan. Mukhang hindi lang yata akong kinabahan sa boses ng Don. Dahil lahat kaming nasa lamesa ay natahimik. Mukhang isang tao lang yatang hindi apektado. Ang Mr. Nice Guy na si Alexus. Habol ko ng tingin si Alexus na hindi man lang napakislot ni katiting matapos marinig ang boses ng ama. Lihim kong sinulyapan si Don Arturo. Nakatanaw lang ito kay Alexus na mukhang siya na mismong sumuko. Sa totoo nga sinasabi ni Moira, hindi nito kayang diktahan o pasunurin si Alexus. Jessa, sigurado bang hindi kayo ni Alexus? Titig na titig si Doña Monica sa akin. Hindi ko inaasahang itatanong niya yon. Po, hindi po kami. Hindi naman talaga dahil tapos ng kasunduan namin ni Alexus. Pero pakiramdam ko ay nagsisinungaling ako sa harapan ng Donya. Bakit siya selos na selos? Sigurado ka bang walang nangyari sa inyo ni Alexus kagabi habang magkasama kayo? Muntik ko nang maibug ang aking hinunguya dahil sa sinabi ni Doña Monica. Napalunok ako nang makitang nakatingin silang lahat sa akin. Bigla tuloy ako nabalisa at natuliro. Sigurado po, virgin pa po ako, buong buo, intact pa po ito. Brand new factory sealed, original packaging and never been used. Lahat na yata ng termino ay nagamit ko na para lang maniwala silang hindi ako nagalaw ni Alexus. Hindi naman niya talaga ako nagalaw pero sobrang guilty nararamdaman ko. Kaya exaggerated at defensive ako sa pagkakasagot. Totoo naman ang mga sinabi ko pero hindi ko masabi sa kanilang parteng na sila yan pero hindi natikman. Mukhang naniwala naman silang lahat sa akin dahil hindi na nila ako tinanong pa. Matapos maghapunan ay nagkwentuhan na muna kami ni Moira sa aking silid. Nang marinig niyang umiiyak ang isa sa kanyang mga anak ay nagpaalam na rin ito. Total medyo lumalalim ng gabi ay napagpasyahan ko na ring matulog. Naligo na muna ako at saka humiga sa kama. Iniisip ko yung sinabi ni Doña Monica tungkol sa lalaking ipapakilala niya sa akin. Medyo nag-alala ko para bukas. Alam kong hindi naman kami ni Alexus pero feeling ko ay nakatali ako sa kanya at parang maling makipagkilala ako sa ibang lalaki. Oo nga't panay ang tanggi ko sa kanya pero iba naman ang sinasabi ng puso ko. Nalilito talaga ako kasi puro paramdam lang naman itong si Alexus. Pero wala namang kumpirmasyon mula sa kanya kung gusto niya ako. Yun lang naman ang hinihintay ko eh. Lagi niyang sinasabi na gusto niyang ayusin ang relasyon namin. Pero hindi naman siya nagtatapat ng damdamin para sa akin. Ni hindi ko nga alam kung bakit gusto niyang ayusin ang relasyon namin. Dahil ba gusto niya ako o nakokonsensya lang siya? Alam niyang mahal ko siya. Ako mahal niya ba ako? Paano kung mahal pala niya si Doktora Elvira? Kahalikan pa nga niya ito noong isang araw eh. Hay, ang gulo. Sumasakit ang ulo ko. Inabot na ako ng midnight dahil sa pag-iisip at saka pa lang ako nakaramdam ng antok. Pagkatapos magbanyo na sana ako nang marinig kung may nagbubukas ng pinto. Bago pa man ako makapag-isip ng kung ano, bumukas ng pintuan at niluwal na ng pamilyar na bulto ng isang lalaki. Alexus? Kahit dim light lang ang nagbigay liwanag sa buong silid ay alam kong si Alexus ang pumasok. Hindi to sumagot sa halip ay dire-diretso lang itong palapit sa akin. Anong ginagawa mo dito? Tanong ko sa kanya nang mabilis tong nakalapit sa aking inuupuan. Hinawakan niya ako sa batok at isang kamay nito ay isang-isang pisngi habang malamlam ang tingin niya sa akin. We didn't finish what we started last night, but this time I'll make sure you're mine. Pagkasabi nun ay siniil na niya ako ng halikabang hawak ako sa aking ulunan. Kung kagabi dilat na dilat ako habang hinalikan niya, ngayon naman ikusan na ako napapikit at ninanamnamang init at tamis ng kanyang mga labi. Kusa na ring umangat ang aking mga kamay upang ikawit ito sa kanyang batok. Marahan akong inihiga ng Alexus sa kama habang patuloy niya akong hinahalikan. Bahagya ako siyang naitula kaya naghiwalay ang aming mga mukha. Hindi ako makahinga, daing ko. Hindi sumagot si Alexus ngunit punong-puno ng pagnanasang nakikita ko sa kanyang mga mata. Umangat ito saglit upang hubarin ang kanyang pang-itaas na damit. Pagkuwi muli niya ako sinil ng halik kaya napapikit ako. Naglakbay ang mga halik nito pababa sa aking panga hanggang sa makarating to sa aking leeg. Hindi ako makapaniwalang nasa leeg ko na naman ang labi ni Alexus. Ang lalaking kitagal ko ng pinapangarap. Panaginip lang ba to? Kung panaginip lang ito, sana'y mas humaba pa ang tulog ko. Naramdaman kong pagpatong ng kamay ni Alexus sa ibabaw na nakisuot na damit sa tapat ng aking kanang dibdib. Napasinghap ako ng pisilin niya to.
Habang ginagawa niya yon, naramdaman kong matigas na bagay si Babo ng aking hita. Hindi ako pwedeng magkamali. At hindi na lang siya basta bakat ngayon. Nararamdaman kong buhay siya. Ilang beses pa nga tong diniin ni Alexis sa aking katawan habang naririnig kong paulit-ulit na pag-ungol niya. Nakakabingi at ubod ng lakas sa tunog ng fire alarm ang gumulantang sa aming dalawa, dahilan para maghiwalay ang aming mga labi. Nagkatinginan pa kaming dalawa, napatalo naman kaming pareho sa kama na maramdaman ng pagbagsak ng tubig na nagmumula sa fire sprinklers. Ilang saglit lang ibasang-basa na kaming dalawa. Tatakbo sana ako sa banyo upang kumuha ng towel, ngunit pinigilan ako ni Alexa sa pulong-pulsuhan. May sunog, lumabas na tayo. Tarantang sabi nito. Nang marinig kong sinabi niya, ay sumunod na lang ako sa kanya at dali-dali kaming lumabas. Ang sakit ng tenga ko dahil sa sobrang lakas ng fire alarm. Magkahawa kaming tumakbo, pababa ng hagdan. Pagbaba namin ay marami na ring tao sa salas nagkakagulo. Nandun na nagulat ng mga kasambahay at buong pamilya Salvador. Nagiyakan na rin ng mga bata, ngunit wala ni isa sa kanilang basa, maliban lang sa aming dalawa ni Alexus. Biglang humintong tunog ng fire alarm, ngunit napalitan naman yun ng malalakas na iyakan ng mga anak ni Moira. Ganun pa man ay para akong nabingi at walang naririnig dahil lahat ng tao sa salas ay nakatingin sa amin dalawa ni Alexis na magkahawak pang mga kamay at parang mga basang sisiw na panay ang patak ng tubig mula sa aming buhok at sa suot na damit. Nang lingunin ko si Alexis ay sleeping pants na lang ang suot nito at walang pang-itaas. Mabuti na lang at nakabistida pa rin ako. Pero bigla akong naalala na wala na nga pala akong suot na panty. Inihagis to kanina ni Alexis at dahil sa pagmamadali nakalimutan ko tong isuot. Hindi pa man yun mahalata ng mga tao sa paligid, hindi pa rin komportable sa pakiramdam. Walang sino man na nagsalita. Tumahimik na rin ang mga anak ni Moira, kaya napuno ng katahimikan ng paligid. Bakit? Hindi kayo na ba siya? Alinlangan at takang tanong ni Alexis. Naka-off lahat ng fire sprinkler. Maliban sa silid ni Jessa, si Douglas ang nagsalita na nakangisi na ngayon. Dumilim ang mukha ni Alexis. Para unti-unti na niya naintindihan ang mga nangyayari. Walang sunog pero bakit tumunog ang fire alarm? Tanong nito na kahit na mukhang alam na niyang sagot. Para kasing may nakikita ako naglalaro ng apoy. Kaya sinubukan ko lang kung gagaan ang fire alarm. Mukhang magaling yung kumpanyang kinuha ni Dada. Hindi pumalya. Malawak ang ngiting binato ni Douglas sa kapatid. Nagdilim pang lalong mukha ni Alexis at akmang susugurin ng kapatid. Ngunit napahintuto ng kunin ni Douglas ang busong anak mula kay Moira. Ang dalawa pa nitong mga anak ay nakayakap sa magkabila nitong binti. Muling umisi si Douglas sa kapatid. Para ka namang nahulog sa puno niyan kung magalit eh. Para nabasa ka lang naman ng konti. Wala po talagang nangyari sa amin. Kahit na ipamedical niya po ako. Virgin pa po talaga ako. Paulit-ulit kong paliwanag kay Doña Monica. Nakapamewang to ngayon sa harapan namin ni Alexa habang nakaupo kami sa sofa. Nakapagpalit na kami ng damit at nagsipagbalikan na rin ang mga tao sa kanilang silid. Kaming apat na lang nandito sa salas kasama si Don Arturo, nakamasid lang at tinahayaan si Doña Monica na sermonan kami. Kung hindi kayo nabisto, baka ano kababalaghan ang ginawa nyo? At ikaw naman Alexus, anong ginagawa mo sa kwarto ni Jessa? Anito tumarap kay Alexus. Nag-uusap lang po kami. Akong mabilis na sumagot sa kanyang tanong. Tumaas lang ang kilay ni Doña Monica. Pasado 12:00 na ng madaling araw, nag-uusap pa rin kayo? Ano naman kayong pinag-uusapan niyo habang walang suot na pang-itaas si Alexus? Last time I checked, gumagana naman ang aircon so imposibleng nainitan lang siya kung yan ang sunod mong iaalibay. Sarkastikong sabi ni Donya habang pinandidilatan ako. Napayuko na lang ako dahil naunahan na niya ako ng isasagot. Hindi ako pinanganak kahapon. Akala ko ba hindi kayo? Bakit pinapasok kong kwarto niya? Kay Alexus siya nakatingin. Girlfriend ko si Jessa. Wala na po kami. Sabay naming sagot. Biglang natigilan ng Donya sa narinig sa amin at nalalaki ang mga mata. So naging kayo? Anitong hindi makapaniwala. Kami pa, ani Alexus. Nakipag-break na po siya sa akin. Mabilis kong tugon. Nilingon ako ni Doña Monica. Anong sabi mo? Bulat na tanong nito. Mom, kami pa. Singit ni Alexus. Hindi ikaw ang tinatanong ko. Singhal ng Donya sa anak at muli akong nilingon. Pinagbigyan niya lang po ako dahil sa pangungulit ko. Tapos nakipag-break na po siya sa akin after 5 days. Kaya wala na po talaga kami. Pagsulip ko kay Alexis, nakita kung paano halos bumagsak ang panga nito dahil sa sinabi ko. Naningkit naman ang mga mata ng Donya na nilingon ang anak. You're such a jerk. Paano mo nagawa kay Jessa yon? Halos malaki ang butas ng ilong.
Kalmadang nagsalita si Alexis. Ma'am, siya nga itong gustong-gustong tapusin ang relasyon namin. I'm doing everything I can to pursue her, but she keeps turning me down. Nanatili itong kalmado sa pagpapaliwanag. Samantalang matinding pressure ang naramdaman ko sa mga oras na ito. Mas lalo pa yatang nainis ang Donya kay Alexis. So, dadaanin mo sa parsahan kaya? There's no way I do that. I love her, saad ni Alexis. Napaawang ang labi ko dahil sa sinabi niya. Para akong nabingi sa narinig. Gusto ko siyang tanungin kung anong huli niyang sinabi dahil baka nagkamali lang ako sa pandinig. Maging si Doña Monica ay natahimik dahil sa sinabi ni Alexis. Mahal ko si Jessa. Pag-uulit ni Alexis. Para tuloy natunaw ang puso ko. Pinasok ko nga siya sa kwarto pero hindi ko siya pinilit. God, Mom, ang tatanda na namin. Hindi ko maintindihan kung bakit parang mga teenager kung pinagsabihan niyo kami. Walang nangyari? Unfortunately, wala. Pero wag mo siyang irereto kung kani-kanino dahil girlfriend ko nga si Jessa. Kanina pa silang mag-inang nagbabatuhan ng linya. Parang wala naman ako naintindihan sa mga pinag-usapan nila dahil nandun pa rin ang utak ko sa mahal niya daw ako. Naintindihan mo ba, Jessa? Nagulat ako sa malakas na boses ni Doña Monica. Po, napatingala ako sa kanya. Ang sabi ko, wag mo na ulit papapasukin ng lalaking yan sa kwarto mo. Kung ayaw mo isauli kita sa mga magulang mo. Ano na lang ang sasabihin nila pagkatapos kanilang ipagtiwala sa amin? Kailangan ko siguro ipaalam sa kanilang nangyari ngayon. Bigla ako napatayo dahil sa sinabi ng Donya. Tita, pakiusap. Huwag niyo po sabihin kina tatay. Ibabalik ko po talaga nila ako sa Batangas. Pagsusumamo ko sa kanya, tuluyan na ako napaiyak dahil sa takot. Agad na tumayo si Alexis at mula sa aking likuran ay inalayan niya ako sa aking magkabilang braso. Jessa, mahinang alo nito. Don't touch her, singhal ni Doña Monica sa anak. Napabitiw namang bigla si Alexis sa akin dahil sa lakas ng boses ng kanyang ina. Dati gustong-gusto ko maging kayo, pero kung ganyan may kababalagan na nangyayari sa inyong dalawa habang nasa atin si Jessa, hindi na ako papayag. Hindi ko alam kung anong mukhang ihaharap ko sa mga magulang ni Jessa. Kung mabuntis mo siya nang wala sa oras, maghiwalay na muna kayo. Mom, hindi pwede yan. Mahal ko si Jessa at hindi ako makikipaghiwalay sa kanya. Seryosong ani Alexis. Sandaling namutawi ang katahimikan. Ilang sandali pa'y tumayo na si Don Arturo at tinalikuran na kami. Samantalang si Doña Monica naman ay malakas na nagbuntong hininga. Wag mo siyang gagalawin. Anito kay Alexis at ang sunod na binalingan ay ako. Umakyat ka na sa kwarto mo, Jessa. Sumigaw ka kapag pinasok ka na naman niya. Naintindihan mo ba? Opo. Tugon ko't saka ako umalis upang umakyat sa aking silid na tulong-tulong na pinatuyot nilinis ng mga kasambahay. Hindi ko magawang lingunin si Alexis dahil nakamasid pa rin ang ina nito. Namimilipit si Moira sa kakatawa sa ibabaw ng kama habang inaalala ang nangyari kagabi. Nasa kwarto nila ako ngayon habang ang tatlong anak nito ay naglalaro sa sahig. Grabe naman yung asawa mo magbiro. Kasalanan niya, nakakahiya talaga. Panunumbad ko't sinisisi si Douglas sa nangyari. Mas lalong tumawa si Moira. Hay nako, kung alam mo lang kung anong mga kalokohan ang ginawa niyang si Alexis sa kapatid niya. Wala pang ang binatbat yung ginawa ni Douglas kagabi. Harmless pa nga yun eh. Yung mga prank dati ng Alexis sa kanya, buwis buhay talaga. Hay nako, kawawa ka naman best friend. Pati ikaw nadamay. Hindi nakakatawa, nakasimangot kong sabi sa kanya. Sinilip ko kayo kagabi habang sinisermonan ni Mommy. Ganun katindi rin ang sermong inabot ko sa kanya noon. Dahil dyan sa Alexis mo, nakabungis-ngis nitong sabi. Hindi ko alam kung paano siya nakapasok dito. Nila ko nga yun pagkaalis mo eh. Wika ko. Bahay nila to. Maraming access yan no malamang binayaran niya yung hawak ng susi. Ani Moira. Narinig kong tumutunog ang aking cellphone. Si Lilin tumatawag kaya sinagot ko kagad yon. Hello? Bungad ko. Jessa, naalala mo si Nanay Nati, yung pasyente sa 301. Hindi ba't ikaw nagtago nung naiwan niyang bag? Saan mo nilagay? Nito. Ibinigay ko kay Martha. Siya kasi pumalit sa akin kaya tinon-over ko na lang sa kanya. Sagot ko. Oh, okay. Uy, kailan ang balik mo? Tanong ni Lily. 3 days pa, bakit? Wala naman, namiss ka na namin. Miss ko na rin ng pakape at padonat ni Doc. Humagikik na sabi nito. Sira, hindi na masusundan yun. Pinagbawalan ko na siya. Natatawa kong sagot. Grabe, na-in-love na talaga si Doc Alexis sa'yo, no? Anito pa. Ewan ko dun.
Kung umasta parang nakainom ng gayuma. Sad ko. Anong para ka dyan? Nakainom talaga yun. Mukhang effective talaga yung gayuma ng albularyo ah. Wika ni Lily sa kabilang linya. Hindi siya nakainom. Remember, pinatapon ko sa'yo. Pagpapaalala ko sa kanya. Sira, hindi ko tinapon yun. Sabi mo pinaghirapan mo talaga yun. Kaya binigay ko kay Doc Alexus. Sayang naman ang effort mo kung itatapon lang. Pero mukha namang magandang resulta. Anito. Ha? Gulat na gulat kong tugon. Kanina pa nakapagpaalam si Lily pero parang nakalutang pa rin ako. Ininom ni Alexis ang gayuma. So kaya ba siya nagkakaganon dahil sa gayuma? Hindi dahil sa mahal niya talaga ako. Para akong pinagsakluban ng langit at lupa. Buong akala ko'y natutunan na talaga akong mahalin ni Alexis. Hindi naman ako lubos na naniniwala sa gayuma. Pero sa sitwasyon ni Alexis ngayon ay nasisiguro kung totoo nga ito. Naalala ko noong 15 na kasunduan namin ay nakipaghiwalay na ito sa akin. Noong 6th day ay nahuli ko siyang kahalikan si Elvira. At nung araw na yun din na ininom nitong kapeng may gayuma. Noong 7th day bigla na lang itong nagibat parang stalker na sunod sa akin. Kaya pala. Kailan lang ay napaka-intimate nila ni Doktora Elvira. Tapos bigla na lang niya akong susuyuin. Ilusyon lang palang nararamdaman ito para sa akin. Kaya pala bigla na lang siya nagbago. Naalala ko pa na halos mangisay na to sa pakipaghiwalay sa akin. Tapos bigla-bigla para siyang asong ulol na habol ng habol sa akin. Napahilamos ako ng mukha. Ano ba tong nagawa ko? Mahal ko si Alexis pero hindi tong gusto kong mangyari. Ayoko nito. Moira, pwede mo ba akong tulungan? Piniliwanag ko kay Moira ang nangyari. Sigurado ka bang totoo nga yung gayuma na yan? Parang hindi naman ka panipaniwala. Sinakyan ko lang yung gusto mo noong una pero parang imposible naman yata yan. Anitong nag-aalangan. Hindi ko rin alam pero mas imposible namang na isang araw lang magbabago na kaagad ang nararamdaman niya para sa akin. Isang araw lang nakikipaghiwalay siya sa akin at nakikipaghalikan sa ex-girlfriend niya. Next day, patay na siya akin. Sige nga, isipin mo mabuti. Napaisip naman si Moira sa sinabi ko. Ewan ko, alanganin nga nito. Kukontrahin kong gayuma, mabuti na yun para sigurado. Ayoko na naghahabol nga siya sa akin. Pero under the spell naman siya, hindi kaya ng konsensya ko. Wala namang mawawala kung itatry ko, hindi ba? So anong gagawin mo? Tanong ni Moira. May ibinigay na pangontra sa akin yung albularyo. Pareho lang ng dati pero iba nang dadasalin ko. Ibig sabihin kailangan mo ulit ng brief ni Alexus? Natatawa na kagad na tanong ni Moira. Tinignan ko si Moira na may pagsusumamo. Bes, tulungan mo ulit akong kunin ang brief niya. Please.